Good day everyone, and for today we're going to tackle about CSS, the basic up to the intermediate level. So for now, let's create our new file. For this lesson, we're going to need one HTML file and a CSS file. Okay, so first is you go to File. Again, we're using VS Code here or VS Code Editor para mas mabilis. For now, I like to do it as a new file. Type in HTML and press enter. Ayan. So, once we press enter, yung default file ko kasi is download. So, it depends kung ano po yung default file nyo. So, meron na tayong .html. So, all you have to do is type in the name of your HTML. So, I'm just gonna type practice 1.html or practice na lang. Saan mo siya kapangalan? And then press enter and nakasave na siya sa downloads ko. Okay, so meron na tayong HTML. And then, let's create our, para dire-diretso na, our CSS file. So, click new file again. Type in CSS and press enter. Okay, for the CSS, nagamit ko na kasi yung style or yung ibang name. So for the CSS, I'll go with, pangalanan natin siya ng style18.css. Ayan, press enter. Okay? So meron na tayong HTML file tsaka isang CSS. So itong style18, ito yung ating magiging external CSS, which I will also discuss all throughout the lesson. So, practice HTML muna tayo. So, ito yung pinakamainam when it comes to VS Code Editor. So, hindi na natin kailangan mag-type from scratch ng HTML, ng mga head and body tag. All you have to do is to type in exclamation point, literal po na exclamation point, and then press enter. So, gagana lang po yan pag yung file nyo is nakasave as .html. So, make sure na nakasave na siya as an HTML file extension para magkaroon kayo ng automatic na HTML boilerplate or boiler template or pre-template. Okay, whatever you call it. Okay, so first is gumawa muna tayo ng content sa loob ng body. Take note class, lahat po nung ilalagay natin sa body, siya po yung makikita natin na visible sa ating website. So for the body tag, let's add an H1. So, hindi ko na kailangan siguro explain kung ano yung H1. We have already tackled it before. So, this is my website. Lagay lang ako ng ganito. And then, gawa tayo ng paragraph tag. So, sa paragraph tag, para makapag-practice tayo, let's add 3 more paragraphs. So, kung wala kayong maisip kung ano ita-type nyo, pwede naman tayo mag-type ng lorem ipsum. So, pag lorem, ayan, nakasuggest na yan. So, pag nag-type po kayo lorem, at may nakita kayo suggestion, just press enter and ayan, magge-generate na siya ng random giverish na lorem ipsum dolor. So, medyo may pinagkaiba sila. So, gawa ulit tayo ng paragraph tag. Ayan. And then, just type in lorem and then press enter. So, ayan, meron na tayong another lorem ipsum. In case lang to, ginagamit natin to pag wala tayong maisip na word na i-type sa paragraph natin para makapag-practice tayo. Okay. So, lorem ulit and enter. So, meron na tayong isang H1 tsaka isang paragraph. Ngayon, dito, we're going to talk about or to tackle paano po ba or ano po ba yung iba't ibang klase ng ating ng ating CSS. So, itatype ko lang to as a comment. First is yung tinatawag natin na inline CSS. Tapos, yung tinatawag din natin na internal CSS. And then, yung tinatawag natin na external CSS. So, yung inline CSS, ibig sabihin po yung CSS natin is inline, literal na inline or within our HTML tag. For example, lagyan natin yung, para ma-demonstrate natin yung inline, maglagay tayo ng style or CSS sa loob ng body. So, sa body tag, all you have to do is just press space, type in style. Pag click natin yung style, para naka-auto-suggest na meron siyang equal sign tsaka double quotation. So, for the design, maglagay na lang tayo ng background color. Ayan, nakasuggest na rin. Click ko na lang. Kahit ano. So, for the color, again, if naalala nyo pa class, I have mentioned we can add color names, literal na pangalan ng color.
RGB, hex, and HSL. So, for this one, gagawin ko na lang is maghahanap tayo ng color. So, dark olive green. Ayan. So, yan. Dark olive green. So, this is an example of an inline CSS. Kasi, yung ating CSS is nasa loob mismo ng ating HTML. So, sample pa ulit tayo. So, sa H1, sige, maglagay tayo ng color. Palitan naman natin yung color ng font. So, pagka background color, color yun ng background. Pero pag color lang po yung nilagay natin, let's say, teka, color. Ay, sorry, nakalimutan ko pala yung style. Okay, style. Tapos, lagay tayo ng color sa loob. Colon, ayan. And then, for the color, let's make it blue. Ayan. So, yun lang. Ayan, meron na tayong color. Pwede po bang magkasama yung background color tsaka color? Pwede po. So, try natin ilagay ulit sa style. So, magdagdag lang sa paragraph naman. Magdagdag lang tayo ng style. Tapos, type in lang natin background color. Ayan. Kiniklik ko na lang class kasi naka-auto-suggest naman. For this one, blue, violet. Tapos, pag magdadagdag pa tayo ng another style sa loob lang din ito is, ayan. So, ano lang tayo, make sure na may semicolon yung dulo ng ating blue violet. Tapos, press enter and then add color. Yan. Colon and then yung color na gusto natin i-add. Try natin ng white. Ayan. Hindi naman siguro masyadong masakit sa mata. Blanche almond. Ayan. So, once may color na tayo, pwede natin i-check kung siya ba ay nag-run. So, dito, gawin lang natin is click natin yung run and then start debugging. Okay. So, wait lang class. Ayan. So, nakita nyo class, na-apply na natin yung nilagay natin. This is an example of inline CSS. Ngayon naman, paano kung gusto ko naman internal. Yan. So, yan po yung inline. Okay. So, pag naman po internal CSS is gagawa lang tayo ng style tag. So, dito lagay natin siya sa loob ng head tag. After ng title, so type in style lang. Gagawa lang tayo ng open and close style tag. Tapos, tatawagin na natin yung HTML element na lalagyan natin. Okay, stop ko lang yung debug mode. Okay, so for this one, halimbawa, si body. Yan. Curly brackets. Yung ginawa natin kanina na to, copy and paste na lang natin. Okay, tapos dito natin i-apply. Yan. Tanggalin na po natin style kasi hindi na kailangan yan. Kabod background color na lang. Background color, dark olive green. Ayan. So, yon. And then, yung iba naman, H1. Yan. Make sure class to practice proper white spacing kasi napaka-useful ito lalo na pag magde-debug tayo. Madali nating makikita yung error pagka naka-proper spacing tayo. So, copy and paste lang natin to. Lipat lang natin dito. Pagka hindi gumana, there's something wrong with your code. Ayan, okay. So, save lang natin. Then, tignan natin kung gumagana siya. So, click run. Start debugging. Ayan. And, ayun. Gumagana siya. So, that's how you add a internal CSS. So, si internal CSS, kaya po in pa rin siya. This is within the HTML file pa din po kasi yung CSS natin. So, paano naman po pagka-external? So, pag external CSS, ibig sabihin is yung ating CSS is nakalabas. Okay, wala siya sa loob. Okay, hindi ko na i-comment to, delete na lang natin. Okay, so ganito, paano naman po siya itag? So, all you have to do is, next, is to add a link tag. So, just type in link. Ayan. Tapos, space, rel. For the relationship, ayan, rel. And then, lagay lang natin kung anong klase ililink natin na file, which is style sheet. Ayan. And then,
space, and then just add href. Yan. So, si href, yung pangalan naman po nung ating CSS, which is kanina yung ginawa natin is style18.css. Make sure, class, ayan, pag nakasuggest na magsabihin, tama yung CSS natin. Pero make sure na tama yung spelling or yung mga proper casing or yung address or directory ng ating CSS. Kasi kung nakalagay siya sa other folder, kailangan pa nating i-declare yung address ng folder niya. Pero in my case po, sa isang file lang naman siya, nasa downloads folder ko siya. So, hindi ko na inilink yung additional na folder kasi nandun lang din sila. So, yun. Ayan, so nailink na natin. Ngayon, try natin po na mag-apply ng CSS. So, ito yung nilink natin. So, paano na po maglagay ng CSS? So, gawin lang natin, kagaya lang din yung ginawa natin doon sa may internal. So, type in body lang, ganyan. Wala na tayo kahit anong ilalagay. Wala na tayo kailangan ilagay na, basta kabod CSS design na ilalagay natin. So, pinaka-common na gagawin natin, syempre, yung background color. Ayan, for the background color, let's try to apply, ano kayo medyo visible? Sige, try natin tong deep pink. Ayan. Okay, so let's see if ma-apply siya. So, tanggalin muna natin yung nilagay natin na inline. Ayan. So, save. And then, try nating i-run. Start debugging. Class, wala kasi ako live server eh. Medyo naglalag yung ko. So, yan lang muna. So, and also, para maipakita ko din yung step by step. Ayan. So, na-apply na natin yung background color. So, that's how you add an inline CSS, internal and external. And alam nyo, class, isa pa, sa maganda sa external CSS is you can work on multiple HTML files. So, gawa tayo. I'll just add this very quick. Ayan, HTML. Another HTML file. Okay, second page .html. Okay, so, ayan. Enter para may boiler template na tayo. Tapos, wag mo natin lagyan yung body link na lang natin. Ayan. So, link rel. Ayan, style sheet. Tapos, space, and then href. Dito natin ilalagay po, class, yung pangalan. Style18.css. Okay. So, ayan. So, maglagay tayo ng h2. This is the second page. So, ang nakalagay lang naman po na style dito is yung background color. So, tignan natin kung magiging color deep pink din siya. So, run lang natin. Start debugging. Ayan. So, ayan. Na-apply siya. So, ibig sabihin, successful po yung paglilink natin ng external CSS. So, that's another thing about external CSS is that we could link it with multiple web pages. Okay, so this concludes our lesson with the difference between inline, internal, and external.